hindi ka makakapagturo dito sa Canada nang hindi ka nag-aaral dito. Reveal ko na nga pala yung secret kung bakit ako nakapunta rito sa Canada as an early childhood educator. Okay, i-reveal ko na nga pala yung secret kung bakit ako nakapunta rito sa Canada as an early childhood educator. Medyo kasi marami-rami na yung nakikita ko or nami-meet ko na pwede pa lang magturo sa Canada na hindi na kailangan mag-aral pa dito. Kasi medyo may mga na-meet ako ng tao, not medyo, pero may mga na-meet ako na mga tao, nakala nila hindi ka makakapagturo dito sa Canada nang hindi ka nag-aaral dito. Bakit? Ang education dito, ang mga teacher dito is kailangan may certification ka. At makukuha mo lang yung certification na yun from the government, from the Ministry of Education ng each province. So, depende sa province. So, dito sa BC, tawag nila is ECE Registry or Early Childhood Educator Registry. Doon ko nakuha yung certification ko. Pero, bago ko pa nakuha ang ECE certificate ko from BC or from British Columbia, ito muna ang ginawa ko. Una, nag-IELTS ako. So, noon, nasa Brunei pa ako niyan. Pumunta, dun kami nagtrabaho ng 7 taon. At, syempre, nung nalaman ko na nung nalaman ko na kailangan pala ng mga early childhood educator dito sa Canada, nag-research ako ng madami kung paano ko makakapagturo dito. By the way, I graduated Bachelor of Science in Elementary Education sa Pilipinas in Concordia College. Huwag niyo nang tanong kung anong taon kasi malalaman niyo kung anong edad ko. So, ayoko i-reveal ang edad ko. Anyway, so yun. Natapos ako ng education degree sa Pilipinas at nagamit ko rin yung education degree ko para makapagturo sa Brunei. Pero sa Brunei, instead na magturo ako ng mga elementary students, ang ginawa ko is nagturo ako ng 5-year-old and below. Which is nagustuhan ko naman. Na-enjoy ko yung pagtuturo na mas bata kaysa doon sa mga elementary or primary school students. So, nung pagre-research ko sa Brunei, ang una kong napagtanto or na-find out is kailangan ko mag-aral. Kasi nga regulated, as I said, regulated position profession. Regulated profession ang isang teacher dito. Kagaya ng isang doktor, engineer, architect, mga carpenter. Basta kailangan mo ng certification bago ko pa ma-hire. Ibig sabihin, hanggat hindi mo sinesend ang certification mo, kahit natanggap ka pa, kahit gaano ka pa kagaling magturo o kahit may master's degree ka pa, hanggat wala kang certification galing sa school board, hindi ka pwedeng makapagturo. Okay? Unless illegal. Siyempre, ibang usapan yun. Ibang usapan. Hindi natin pag-uusapan yan. So, yun. So, ang ginawa ko muna is pumunta ako sa website ng Alberta. Doon sa Alberta, doon ko nakita. Oh, sorry, nakalimutan ko. Sabi ko nga pala, noon sa Brunei, di ba, nung nag-research ako, sabi ko po, kumuha ko ng IELTS back in Brunei. So, nung nakukuha na ako ng IELTS or ng language test, nung nakuha ko na yung result ng language test ko, ang ginawa ko, after nun, is pumunta ako sa Alberta website. Doon sa Alberta ECE website, which is something na ilalagay ko sa baba. Description sa baba. Pumunta ako doon sa website. Ang ginawa ko is nag-create ako ng account sa Alberta Advantage Program. Yun yung website nila.
Pagkatapos ko mag-create ng account sa Alberta Advantage Program, pumunta ako sa website because yung website na yon ililink ka mismo dun sa website papunta dun sa ECE board. Kailangan mo muna mag-create ng website dun sa isa ng account dun sa isa, tapos ililink ka dun sa kabilang website para makapunta ka dun sa school board ng Alberta. Nung nakapunta na ako sa website ng Alberta, ng school board ng Alberta, ang ginawa ko naman is nag-apply ako as level 1, ECE level 1. Nag-apply ako ng ECE level 1 certificate gamit ang transcript of records ko from Pilipinas. So, photocopy yan, naka-PDF yan. So, naka-PDF yan. Nag-create ako ng account, in-attach ko yung PDF copy ko, transcript of records na PDF, saka naka-PDF ko na IELTS. Tapos, nag-intay ako ng approval. Yung approval na yon, it took like 1 month. 1 month, parang ganon. Isang buwan or mahigit. Pero hindi umabot ng 2 months. So more or less, mga 5 weeks, mga ganon. Mga 5 weeks, nag-intay ako, nakuha ko yung certificate. Okay? So, nakuha ko ECE Level 1 Certificate. Tapos, hindi ka matatanggap as a temporary foreign worker sa Alberta kung may Level 1 Certificate ka lang. Kasi para sa education assistant lang yun. Kung gusto mong i-upgrade to level 3 certificate, level 1 na nakuha mo, so ang ginawa ko is, kinontak ko yung school ko, which is Concordia College, tapos sila mismo yung nag-send ng certificate ko papunta sa Alberta para ma-qualify ako sa level 3. Nung nakakuha na ako ng level 3 certificate from Alberta, ang ginawa ko is nag-apply na ako ng trabaho. Kasi qualified na ako mag-apply as a daycare worker or as a temporary foreign worker sa Alberta. Pero, magtatanong kayo, wala ka naman sa Alberta ngayon. Nung meron na akong ECE level 3 certificate from Alberta, ang ginawa ko is nag-research ako sa ibang province naman. Kasi gusto kong mas marami yung ma-applyan ko na trabaho. Malaki kasi ang Canada. So, bawat isang province may isang board na mag-a-assess ng iyong certificate. So, ang ginawa ko, nung meron na akong level 3 certificate sa Alberta, para matanggap ako sa ibang province, ang ginawa ko is pina-convert ko lang. So, pumunta naman ako, nung meron na ako level 3, kinuha ko yung pinotocopy ko, in-scan ko yung level 3 certificate ko galing sa Alberta. Tapos, sinend ko naman siya sa school board ng BC para ma-convert siya to an ECE or British Columbia ECE certificate. At nakuha ko naman yun. And successfully, yun na nga, nandito na ako. So, bakit siya secret? Kasi, so balik tayo sa pinakauna ko sinabi. Secret siya kasi most of the people na namimit ko, especially mga teacher galing sa Pilipinas, kala nila kailangan bago ka pa makapagturo dito sa Canada, kailangan mo makapagtapos or at least makakuha ng units galing dito sa Canada at eventually makapagturo dito. Hindi ganon. So, isa sa mga paraan para makapagturo ka as a daycare worker, iba pa yung K-12.
as a daycare worker or as an ECE teacher is kagaya nga nung ginawa ko. So kung gusto nyo matutunan to, just subscribe to my channel, leave a comment, and then like my video. Okay? See you on my next vlog. Bye. Bye.